Matapos kang mag-viral ang videong ito sa social media at mapanood ng maraming netizen, marami nga rin nagtatanong, ano daw ba ang side ng doktora dito sa nangyaring ito? At gusto nga rin nilang marinig kung ano ba ang sinabi ng doktora matapos ngang mag-viral ang insidenteng ito. Dahil ang nakita nga lang ng karamihan dito ay yung mismong aksyon na ginawa ng mag-asawa matapos nga nilang di umano hindi makuha yung refund na hinihingi nila dito sa mga taga Jollibee. At naglabas nga sila ng official statement di umano galing sa kanilang Facebook page na may pangalang Doktora Ana Cristina. At narito nga ang nilalaman ng kanilang official statement. Sabi nga rito, sa gitna ng ingay sa social media, isang video ang mabilis nga na kumalat at nag-viral nga ito na naganap sa loob ng isang tanyag na fast food chain, ang Jollibee. Sa video na nga na ito ay tila isang insidenteng naging mitsa ng matinding diskusyon sa internet. Ang bida rito ang taong nasa likod ng statement. Ito nga ay si Doktora Ana na naglabas ng kanyang official statement. Andito nga yung sinasabi niyang pag-amin sa likod ng kamera. Bago nga siya naglabas ng statement ay humingi na nga rin ito daw ng paumanhin di umano. So dito na nga papasok ang revelasyon. Ayon nga sa pahayag, ang lahat ng nakita ng mga manonood ay hindi raw totoo, kundi bahagi lamang daw ito ng isang video content. Nilinaw ng narrator na ang buong kaganapan ay ginawa para lamang sa entertainment purposes o bilang isang anyo o biru-biruan daw para sa katuwaan lang. Ang mga emosyong naramdaman ng mga netizen ay produkto lamang ng isang scripted na palabas. Masyado yatang malabo naman yan. Tapos sabi nga rito, kasabwat nga raw dito yung mga crew ng Jollibee na naka-uniforme. Ang pinaka-controversial na bahagi ng kwento ay ang pagpaparticipate ng mga empleyado. Sinasabi sa statement na ang mga Jollibee staff na sangkot ay hindi naman mga biktima. Sa katunayan, sila ay in on the content. O alam nila ang plano bago ito simulan. Higit pa rito, binanggit na sila ay binayaran or compensated daw. Sinasabi di umano ng doktora para sa kanilang pakikilahok sa naturang video. So sa huling bahagi, ang narrator ay nagpahayag ng kanyang respeto sa paghihirap ng mga service crew at sa management ng Jollibee. Mariing sinabi na kailanman ay hindi niya intensyong mambastos kahit sino. Bilang pagtatapos, nangako nga siyang magiging mas maingat na raw sa mga susunod na content na kanyang gagawin upang hindi daw maulit ang anumang hindi pagkakaunawaan. Pero ang tanong dito, dapat pa tayong matuwa o hindi dapat tularan? Kasi ang usaping ito ay may dalawang muka na dapat nating timbangin ng maigi, di ba? So bakit ito maaring ituring na okay sa aspeto ng isang content creator? So sa malinaw na komunikasyon, may coordination sa staff at binayaran sila, kaya hindi ito exploitation na matatawag sa technical na aspeto Pero ang paghingi ng paumanhin at paglilinaw ay isang hakbang para maayos ang gulo. So bakit hindi ito dapat tularan? Dahil ang paggawa ng content na ito ay tila totoo or tinatawag nating prank or scripted pala. Ito nga ay nanggagamit ng emosyon ng publiko. Nagdudulot ito ng galit at stress sa mga manonood na akala ay totoong inaaping manggagawa. Nakakaapekto rin ito sa reputasyon ng brand. Kahit payag ang staff, ang imahe ng kumpanya na Jollibee ay nadadamay at maaring isipin ng ibang tao na okay lang bastusin ang mga crew basta prank or content lang. Parang ninonormalize na lang dito ang salitang disrespect. Kung tutularan ito ng iba ng walang tamang koordinasyon o bayad, lalong dadami ang mga service crew na tunay na mababastos sa ngalan nga lang ng views. So bagamat maayos ang paghingi ng dispensa, ito ay hindi dapat tularan. Ang paggawa ng fake conflict para lang sa engagement ay isang uri ng manipulasyon. Sa social media, mas mainam nga na gumawa ng mga content na nakaka-inspire o tunay na nakakatawa nang hindi kailangan magpanggap na nagaganap na gulo o pambabastos. Dahil ang tunay na content creation ay hindi kailangan mandaya para makakuha ng atensyon ng maraming tao. So I don't think itong Facebook page na ito ay legitimate kasi nga although itong kanilang naging official statement ay umani nga ng batikos, kung makikita nyo ay napakaraming likes ang na-receive nito. Umabot nga ng 6,000 at yung comments almost 1,000 na at mahigit 200 na rin yung nag-shares nitong kanilang post na ito. At ito nga ang itsura ng kanilang pinakang Facebook page.
Kung mapapansin natin, nakalagay nga rito yung pangalan ni Doktora pero yung mukha niya ay mukhang AI na sinasakal nga niya si Jollibee. At isa pa sa mapapansin natin dito, ito nga ay ginawa lamang nitong May 2026 kung saan kainitan nga ng nag-viral video nitong Doktora sa Jollibee. So pwedeng ginawa lang ito para makahakot ng views or pwedeng ginawa ito para ma-divert dito yung attention ng mga tao at paniwalaang sincere nga yung pagsusuri nitong nasabing doktora. Pero ganun pa man, kung ano man ang totoo dito sa nangyaring viral video na ito, sana yung mismong doktora ang magsalita at humingi ng public apology kung may talagang dapat siyang ihingi ng public apology. Dahil nga marami ang nairita, marami nagsasabing napaka-professional niyang tao, bakit sa ganitong bagay lamang ay sisirain niya ang kanyang kredibilidad para lamang sa isang views. Kung totoo yung sinasabi niyang for the content lamang ang nangyaring ito sa Jollibee at kasabot din yung mga crew na nakita sa nasabing video. Kayo mga kababayan, anong opinion nyo? Ano masasabi nyo sa nasabing viral video na ito? Totoo ba ang nilabas na post ng isang Facebook page? Or ginagamit lamang ba ito para i-divert yung attention at mawala yung inis ng mga tao dito sa nasabing doktora sa nasabing video? At kung nagustuhan mong video ito at bago ka pa lamang dito sa aking YouTube channel, ay ini-invite kita mag-subscribe at pahit na rin ang notification bell para lagi kang updated sa mga viral video at balitang OFW na ina-upload natin dito sa ating YouTube channel. Maraming salamat sa iyong panonood.